Pakiramdam ni Gina, lumalakad siya sa alapaap habang tinutuwid niya ang kahabaan ng Rizal Avenue. Sino bang hindi gagaan ng katawan? Kahapon lamang ay isa siyang waitress sa isang segunda klaseng restaurant sa Cubao. Ngayon, pagbaba niya mula sa 4th floor ng Garcia Building, ay isa na siyang radio talent. Iyon ay ayon sa naging kaibigan niya na si Jess de la Paz, ang lalaki na katuklas sa kanya. Hindi lamang magaang-magaan ang kanyang katawan, parang nadikit na ang magandang ngiti sa kanyang mga labi. Sa simula, tatanggap ka muna ng konting halaga per taping para sa isang 15-minute segment ng isang istorya. Paliwanag ni Jessa, siya na rin kumausap sa director-producer ng soap opera sa radyo. Naku Mang Jess, mahigit pa yan sa sweldo ko sa restaurant. Pag-usayan mo iha, dahil pag gumaling ka pa, pwede kang magkaroon ng 3 hanggang 4 na karakter sa isang taping. Eh di 4 na doble ang tatanggapin mo. Talaga ho Mang Jess, hindi siya makapaniwala sa nalamang yun. Mahigit pa sa talaga, Gina. Sa ganda mong yan, anong malay mo? Makuha ka ring artista sa TV drama. Pagkatapos ay sa pelikula. Si Mang Jess naman meron ba namang artista ganito ang ilong? Hinipo pa ni Gina ang kanyang ilong. Parang naupuan ni Dumbo. Ang lakas ng tawa ni Mang Jess. Kadasingkit naman ang mga mata nito. Napapangiting hinipo niya ang ilong. Hindi tuloy niya napansin ang masasalubong banggaan sila ng lalaking yun. Galit na galit sa kanya to dahil nahulog ang 2 pakwan at basag-basag. Wala siyang nagawa kung hindi bayaran ng mama kahit pa alam niyang aksidente ang nangyari. Bagaman kung tutuusin ay kasalanan niya, nakatuon naman kasi ang kanyang isip sa magandang kapalaran. Nagulat si Aling Lydia nang bigla na lamang niyang yakapin ng ina. Nagluluto tong kasalukuyan ng kanilang hapunan. Ano ba? Kundi na tuloy maligwak itong sinigang. Tumabi ka nga, bakit ka ba umuwi? Nilingon niya anak na nakita niyang masayang masaya. Dahil may maganda akong balita sa inyo. Magre-resign na ako sa aking trabaho sa restaurant. Hindi na ako pumasok ngayon Napakunot noon si Aling Lydia. Kailan naman naging magandang balita ang pag-alis mo sa trabaho? At ngiting-ngiti ka. Natutuwa ka nang hindi kami tulungan ng itay mo at mga kapatid. Ang ini talaga. Pwede ko bang gawin yun sa inyo? Kaya lang naman ako nag-resign dahil may iba na ako nakuhang trabaho. Anong trabaho? Ang alam ko karamihan dyan sa naging waitress pag alis ay ililipat sa pagka-hostess. Medyo mainit ang pagsasalita niya sa anak. Wala naman nung masama kung mag-hostess man ako. Basta ba mapapanatili kong malinis ang pagkababae ko? Nabitiba ni Aling Lydia ang sandok na ginagamit na panghalo sa niluluto. Umupo at bumunghalit ang iyak. Ang bimpong nakasampay sa balikat ay pinahid sa mukha. Lungkot na lungkot ang pobreng ina. Natutuwang pinagmamasdan lamang siya ni Gina. Kilala na niya ang kanyang inay na talagang madrama sa buhay. Madali nga itong magpalit ng mood. Ngayon lamang ay masaya. Sa isang ilip ng hangin ay mag-iiyak. Naalala niya pag gano'n na ang asawa. Kukuha na ng basyong bote ng soft drink si Mang Anton. Ang kanyang itay at iaabot dito sabay kunwari nag-announcer and the winner is for the Best Acting Award, Miss Lydia Mendoza. O anong tinatawa-tawa mo diyan? Parang baliwala sa iyo ang karangalan natin. Pagkatapos ng pag-hostess, anong labas mo? Bayarang babae? Babaeng mababa ang lipad? Para mo na kaming pinamukha ng ama mo na hindi namin kayang tustusan kayo at ikaw at ang mapapasa ng lahat. Kahit maging masamang babae ka. Ang inay talaga. Basta na lang kayong mag-uumiyak dyan. Hindi pa nyo alam ang punot dulo. Sino bang may sabi sa inyo na mag-hostess ako? Abay diba ikaw? Nandidilat si Aling Lydia. Inay, ang sabi ko ay walang masama sa pag-hostess. Hindi ko sinabing ako ang magtatrabaho ng ganun. Anong trabahong bago sinasabi mo? Artista ho, inay. Dahan-dahan ang gagawin niyang pagpapaliwanag dito para maintindihang mabuti ang kanyang ina. Artista ba ka mo? Yung sa pelikula? Biglang nawala ang pag-iyak at nandidilat ang mga mata. Hindi ho, sa radyo lang. Radyo talent, yun bang gumaganap sa soap opera sa radyo? Voice acting daw yun? Kaya mo yun? Hindi makapaniwala si Aling Lydia. Oo, nakapasa na ho ako sa audition. Sabi ni Mang Jess kung mahahasa na akong talaga, pwede akong kumita ng mas malaki sa kada araw ng taping.
Hindi lang napadilat ng gusto ang kanyang inay at bumuka pa ang bibig. Kahit anong isip niya, ang laking halaga na nun sa kagaya nilang mahirap ang buhay. Totoo ba yan ha anak? Biglang anak na tumataginti ngayon ang tawag sa kanya ni Aling Lydia. Oho sabi, kaya medyo maghintay-hintay na lang kayo. At pag rumatsyada na ako, hindi na kayo kailangan magtinda ng banana Q at kamote Q dyan sa labasan. Aba Margaret, huwag mong dustain ang mga yan. Adyan ko kayo iginapang kahit hanggang high school lamang. Wala kang dumudusta sa banana Q at kamote Q. Ang ibig kong sabihin ay hindi na kayo maghihirapan ng kababalat ng kamote at saging. Kakaharap sa kalan at matalsik ng mantika sa mukha at braso. Dahil malaki-laki na rin ang maipapanik sa aking pera pag ako'y humusay na. Ganun ba? Naku Gina, pagbutihin mo ha, para naman makapagpahinga na ako. Tingnan mo nga at kirami ko ng talsik. Ipinakita niya sa kanyang mukha at leeg sa kanyang anak. O iiyak pa ba kayo? Hindi na. Maligaya nga ako anak at inakbayan niya si Gina. Pagdating mamaya ng itay mo, ibabalita ko ito agad sa kanya. Halika, may ginisang munggo at pritong galunggong dyan sa paminggalan. Wag na hunay, busog pa ako. Kumain kami ni Mang Jess sa may hamburger house kanina bago ako umuwi. Eh sino bang Jess na yan ha? At banggit ka na banggit sa kanyang pangalan. Hindi hunay, kasing edad na siya ng itay pero makisig. Minsan isasama ko siya rito. Padako siya sa pinto. O saan ka pupuntang bata ka? Kinaluho, ibabalita ko naman sa best friend ko ang magandang kapalaran ko. Bago pa nakapagtanong ulit si Aling Lydia sa kung sino talaga si Jess, nakalabas na ng bahay nila ang anak. Papunta na kina Lou Aguelda na ang bahay ay hindi kalayuan sa kanila. 6 na bahay lamang ang pagitan niya sa kanilang bahay. Nagdidilig ng mga halaman sa harap ng kanilang bahay si Lou nang dumating si Gina. Hindi ka pumasok? Alam ni Lou na hanggang alas 8 ang kanyang oras sa restaurant. Hindi, nag-resign na ako Lou. Wala ka ng trabaho? Sa restaurant wala, pero may bago ako. Talaga ba? Naku Gina, baka naman may opening sa inyo, ipasok mo rin ako. Binitawan nito ang kanyang pandilig at hinarap si Gina. Lou naman, hindi pa nga ako nakakapagsimula sa bago kong trabaho eh. Iniimbiyerna mo na ako. Magkasabay silang pumasok at nasa sala si Aling Masing. Nanonood ng telebisyon at nagmagandang gabi si Gina. Oy Maria Luisa, may matabi sa saging dyan sa garapon. Pakainin mo yung kaibigan mo. Salamat ho Aling Masing. Alam na alam niyo ang paborito ko ho. Marami yan. Padala ng kapatid ko galing probinsya kaya dalhan mo ang inay mo. Binalingan si Lou. Oy padalhan mo si Aling Lydia mo. Oho Nay. Aling Masing, dun muna kami sa kwarto ni Lou. Sige. At itinuloy nito ang panunood. Noong pumasok si Gina, nang sumunod si Lou ay may dala na tong bote ng tubig na malamig at isang mangkok na minatamis sa saging na saba. Lou naman, bakit dyan sa mangkok mo ako papakainin? Ano naman ang palagay mo sa akin? Nakatawang puna nito. Kukuha naman ako ng platito at kutsara no, sa kabaso. Dadalawa lang naman ang kamay ko. Hindi ka makakaya sa isang biyahe. Inilalapag niya ang mga dala sa mesita at nakairap kay Gina. Ilang sandali ay magkasalo na ang magkaibigan. O ngayon, ikwento mo nga sa akin ang bagong work mo. Radio talent na ako, Lou. Yun bang nag-i-emote sa mga drama sa radyo? Talaga? Oo. Next week magsisimula na ako mag-tape. Biro mo, makakasama ko ron sina Meli Tagasa at kung sino-sino pa mga sikat na radio talents. Wow naman, super impress ako. Sasabihin ko sa iyo kung kailan i-air ang drama na kasali ako. At alam mo, ang laki ng bayad. Teka, paano ka naman napasama ron? Sa tulong ni Mang Jess, siya ang talent scout na nakatuklas sa akin. Paano nga? Tell me about it, Gina. Okay, uubusin ko muna ang last na saging na to. Pagkatapos magkukwento ko sa'yo. Suko namin si Mang Jess. Radio talent din siya at manunulat ng mga script na pang radyo. Minsan, pumasok ako ng maaga. Si Camilo ang dishwasher namin at maaga ring dumating. Wala pang gaanong tao sa restaurant. May dalang comic si Loco at malakas na magbasa yun eh. Pwede pala sa inyong magbasa kahit oras ng trabaho. Hindi pa namin oras. May karelyebo kami at sila pa ang nagtatrabaho. E ano namang kinalaman ng binabasa sa pagkakatukla sa'yo?
Lu, kung lagi mo kong iniistorbo sa mga tanong mo matatapos ang gabi nang wala akong matatapos. O sige, tuloy mo na, Gina. Ganun na nga, may dala siyang comics, mga dramang istorya. Nagkatuwaan kaming pumapel ng mga bida. Ako sa role ng babaeng inaapi ng biyanan at si Camilo ang biyan ng babae. Si Camilo biyan ng babae? Gay si Camilo, Lu. Oh, maganda ang palitan ng dialogues. Nawili kami. Nakalimutan naming nasa public place kami. Give na give ang aming voice acting. Yun daw ang tawag doon, sabi ni Mang Jess. Hindi namin alam na si Mang Jess ay nasa kalapit na mesa. Nakikinig. Nagustuhan niyang estilo ko. Nalook niya ako na mag-audition dahil talaga raw na nangangailangan sila ng mga bagong talent. And the rest is history. Kasama na ako sa mga nakuhang talent. Sa Lunes of next week ay magsisimula na ako. Ang galing-galing mo talaga. Ako kaya, ano naman ang kapalaran ko? O di mahilig kang kumanta. Hindi naman pangit ang boses mo. Bakit hindi mo ipagpatuloy ang pagpapractice? Anong malay mo isang araw may talent scout na makatipo sa boses mo at bigyan ka ng break? Malabo, Gina. Ang gusto ng airmat ko at airpat, makatapos ako ng anuman degree holding course. Yun nga ang kaibahan natin, Lu. Kayo, kaya nyo. Auditor ang daddy mo sa isang accounting firm. Ang inay mo mag-aalahas kami very poor. Kamusta naman si Obet mo? Hayun, mataba pa rin. Sige pa rin ang pag-aaral. Natutuwa nga ako at paganda ang kanyang mga plates. Gumagawa ng pinggan si Robert. Sira, hindi pinggan. Plate, yung mga artwork na ginagawa niya sa illustration boards at canvas. Ikaw talaga niloloko mong usapan. Nagtawa naman si Gina at kinurot si Lu sa braso. Ikaw talaga, hindi ka na mabiro. Honestly, magaganda talaga. Sabi pa nga niya sa susunod daw magpipinta na sila ng mga still life. May babayaran ba nga raw silang model na magdunod? Naiskandalo si Gina. Nude? Hubot-hubad ipipinta nila? Ano, babae o lalaki? Usisa niya. Sa mga babaeng art students ay lalaki ang life model. Para naman sa mga lalaki, syempre, woman model. Payag ka? Hindi ka magsiselos? Gina, schoolwork yun. Para ng curriculum. Pwede mo bang pagbawalan ng kanilang professor na huwag isali ron si Robert? Dahil siselos ako. Paano kung natipuhan na pala ni Obet? Hindi naman sila tsak kukuha ng modelong pangit. Tapos, sundan niya sa labas ang girl model. Makipagkilala. At yun ang simula ng kanilang beautiful friendship after works. Umiksi si Lu at inis-inis sa pinagsasabi ni Gina. Lalo namang natutuwa itong isa at epektibo ang kanyang pambubuska. Hindi ka nakasagot, no? Dahil pwedeng mangyari ang sinasabi ko. Ay nako, Gina. Kung wala na tayong pag-uusapan tsup. Umuwi ka na. Bakit naman mawawalan? Pag-usapan natin kung anong gagawin natin sa unang pagkakataon na makasweldo ako sa radyo. Margaret, para kang baliw. Hindi mo pa nga tinatrabahong bagong karir mo, umaasam ka rin ng sweldo at nag-iisip ka na agad kung anong gagastahin. Katulad ka talaga ng nanay ko. Pag nagagalit na sa akin buong-buong pangalan kong tinatawag. Nakakainis ka kasi. Hindi na, serious na ako. Gusto kong inis ka sa iyo ang feelings ko. Hindi ko kabisado ang bagong mundo na naghihintay sa akin. Natatakot akong hindi ko magamayan yun. Kung anong klase ang kanilang moods at attitude. Wala namang problema dun. Kung magitna ka sa larangang yun, makiramdam ka, makisama. Pag nakaya mo, di okay lang. Kung hindi, madali lang naman iwan at maghanap ulit ng bagong trabaho. Ganyan din ang pangarap ko sa aking sarili. Kaya lang, iba ang sinasabi. Iba ang actual na ginagawa. Kung akong tatanungin mo, isa lang ang sasabihin ko sa sarili ko. Bahala na. Lunes, alas 11 raw, kailangan na siya sa studio sa Valenzuela. Gumayak na si Gina at binigyan siya ng kanyang itayan ng pamasahe at ng baon. Huwag mo namang ubusin yan, Gina. Aba, yan ang sweldo mo bawat episode yan lang ang matitira, kailangan may matira. Ang inayo, bakit ko naman uubusin to? Ilalagay ko lang sa wallet ko para pag may nakakitang taga-radyo ay di naman ako matahin. Pag nakakita naman yan snatcher. Bitsa pa ng buhay mo yan. Kantsaw naman ng bunsong si Didong. O siya, lakad na. Magsisimula ka pa lang mahuhuli ka kagad. Oho na, aalis na ako.
Kumarap ang muli sa salamin at hinagod ang tingin ng kanyang gayak. Pantalong maong na parang kupasin, t-shirt na kulay murang asul na may nakaprint na maliit niyang initial sa dakong kaliwang dibdib. Nakatakin to kaya kitang-kita ang magandang hubog ng kanyang katawan. Tama na yan, Gina, baka madurog na yung salamin. Makaalis na nga. Nasa ikapitong palapag ang recording studio na pinag-tape ng mga drama sa Studio B. Kimi pa rin si Gina kahit ang bilin sa kanya ng ama ay wag pakikitang nangungunti siya sa mga veteranong talento na naroroon. Marahan niyang itinulak ang mabigat na pinto ng recording studio. Maliwanag na roon at apat lamang ang nakita niya mga tao. Nasa kani-kaniyang sulok at may manghawak na script at siguradong pinag-aaralan ng kanilang role. Wala pa si Mang Jess, may hinambulong ni Gina. Isinara niyang muli ang pinto at bumelta. Sa labas na lamang siya maghihintay. Sa koridor, mabuti na ang kasabayang kaibigan para magkaroon siya ng confidence sa sarili. Bakit? Saan ka pupunta? Mang Jess? Bulalas niya nang sa pagbuelta nga niya imasalubong na ang kanyang mentor. Halika na, kukuha tayo ng script para mapag-aralan mo na ang role mo. Magkasabay na silang nagtuloy sa loob ng recording studio. Busy pa rin ang mga nakita niya kaninang nauna na naroon. Lumapit si Mang Jess sa ibabaw ng isang counter. Kumuha ng 2 carbon copies ng script, ang isa ibinigay niya sa dalaga. O sige, basahin mo ng lahat ng parte mo. Dala ang script ay humarap siya ng sulok na maaari niyang gamitin para sa kanyang pagbabasa. Papel ng madre ang napunta sa kanya. Madre na nag-aasikaso ng mga unwed mother sa isang institusyon kung saan napadpad ang bida sa kwento. Madali naman niyang naisaulo yon. Binabalik-balikan na lamang niya sa isip kung paanong emosyon ang kanyang dapat gawin. Kailangan huwag siya magkamali. Isang malaking kahiyan yun. Siguro iiwan niya ang taping at tatakbo siya palabas. Uuwi at hindi na babalik doon kahit na anong mangyari. Nagsimula ang recording, pero bago yun i-record, nagtripaso muna siya. Tuwang-tuwa si Mang Jess at panayang senya sa dalaga ng thumbs up sign tuwing matatapos ang kanyang delivery. Matamad din pinagmamasa ng dalaga ang mga kasama kung ano ang magiging reaksyon ng mga yun. Nakita niya na nangungumbiti ang mga yun at parang natutuwa sa kanya. Nabuhayan siya ng loob at lalo pinagbuti ang pag-emote. Nang matapos ang partikular na episode na yon ay sinalubong siya ng yakap ng mga babae. Nakikamayan naman ang mga lalaki. For a beginner, ang husay mo, sabi ni Flor. Pinahanga mo ko. Wika ni Melissa. Konti mo na kaming lamunin ng buong buo. Hindi naman, pinagbubuti ko talaga para naman hindi mapahiya si Mang Jess na siyang nagdala sa akin dito. Hindi naman ako napahiya, di ba Direk? Basta, ganyan na ganyan ang dadalhin mong talent, Jess, at wala akong masasabi. Pagkalipas lamang ng 3 buwan ay may solo role na si Gina. Magaling na mentor si Mang Jess. Ngunit kayang-kaya na niya magpalit ng boses. Mula sa isang dalaga, nagagawa niyang matanda ang kanyang tinig. Pinanginginig at medyo binabaluktot ang dila at tinulubugan ang lalamunan upang maging iba ang timbre niya. At mula sa pagiging matanda, para lamang siya naglalaro kapag ginawa niyang isang 7 taong gulang na bata ang kanyang pagsasalita. Inay, itay, para to sa pag-aral ng mga kapatid ko. Ipunin sana ninyo. Inabot niya ang isang sobrang medyo makapal ang laman. Ang laki naman nito anak. Inay, pag nagdagdagan pa ho yan, mas malaki pa rin ang ibibigay ko sa inyo. Nakatungo si Mang Anton at hindi imimik at napansin siya ng dalaga. May sakit ba kayo, itay? Umiling naman ito. Nahiya ako sa iyo, Gina. Dapat ako ang nagbibigay sa iyong inay ng para sa kinabukasan ninyo. Itay, nagkataon lamang na kumikita na ako. Noon naman ay solo ninyo ang pag-aaruga sa amin. Kahit pa paano na pag-aaralan niyo ako. Wala ka na babalak na ipagpatuloy ang edukasyon mo? Usisa ni Aling Lydia, hawak pa rin ang sobre at ang pera sa kanya. Bahala na ho, sa ngayon very tight ang schedule ng recording namin. Hindi ko mapagtutuunan kung pwede na. At kung may oras pa ako para ron. Ikaw ang bahala, maikling pahayag ng ama. Baka naman dahil sa binibigay mo na sa amin ang lahat ng kinikita mo ha, Gina? Hindi naman ho, Nay. Meron akong sariling ipon. Huwag niyong intindihin ang binibigay ko. Talagang para ho sa inyong lahat yan. Isang umaga ay dinaanan niya si Lou at ni Yaya. Baka hindi ako payagin ng inay ko, Gina. E di pagpapaalam kita. Gusto ko nga, sige. Magsabi ka na, sana pumayag. Pabayag yun, makikita mo.
Kaya habang kinakausap ko, magbihis ka na ha. Paliligo mo na ako, Gina. Wag na, baka malate pa tayo. Hindi ka naman nahalikan ng mga kasamahan ko ron eh. Maganda ka naman ha. Pumayag si Aling Masing at masayang magkasama ang magkaibigan. Wala ka ba bang nabibingwit na boyfriend doon, Gina? Baka naman may tinatago ka na sa akin. Paano naman ako magkaka-boyfriend doon kung hindi matanda ang mga lalaki doon mga may pamilya na. Iilan ang mga binata. Nako hindi kasing pogi na pangarap ko. Bakit ano ba ang korte ng lalaking pangarap mo? Sandaling natigilan si Gina at pagkaway ngumiti pero hindi nakatingin kay Lou. Akin na lang yun. Pag dumating siyang muli sa buhay ko, ipapakilala ko sa'yo. Anong muli? Ibig bang sabihin natin po na kayo at nawala siya ulit? Hindi na siya sinigot ng kaibigan at pinara ang sinasakyan nila. Lou, nadarito na ako. Si Mang Jess lamang ang direktor at ang sound effect man ang naratnan nila Gina at Lou sa loob ng recording studio. Mang Jess, siya si Lou, ang best friend ko at madalas yung kinukwento sa inyo. Ikaw pala Iha. Naku kilala na kita bago pa tayo magkita. Madalas ka naming mapagkwentuhan ni Gina. Kayo rin po, ang bait-bait daw ninyo at pinagkatiwalaan agad siya. Maupo na kayo ron at ikukuha ko kayo ng maiinom. Huwag na kayo mag-abala Mang Jess. Busog pa naman ho kami ni Gina. Soft drinks lang Iha. Mainit Iniwan sila ng kaibigan ni Gina at kinuha ni Gina ang kanyang script na isinama si Lou sa sulok ng kanyang langing tinitigilan. Kapag nagpa-practice, tahimik naman si Lou. Inilipot ang paningin sa kabuuan ng studio. May 6 na mic na nasa stand at may mga long arm ang mga to. Kulong na kulong ang kwarto at sa dakong tagiliran sa gawing kaliwa ng room ay malapad na salamin ang dingding. Tanaw doon ang isang mahabang panel na may electric gadgets kung para saan ay hindi alam ni Lou. Gusto niyang kalabitin ng kaibigan pero abala to sa pagbabasa. Hindi naman nagtagal ay sunod-sunod nang dumating ay iba pang participants. Nang mabauna ay inutusan ng direktor na ilumugar na sa kanya-kanyang pwesto. Isang dry run lang mga bata, pagkatapos ay record na tayo. Enjoy si Lou sa pinapanood. Ang gagaling ng mga radyo artist, yung Melissa, nakita niya na talagang umiiyak sa pagganap sa role ng isang babaeng inaapi ng asawa. Tumagal ang 1 oras at kalahati ang recording bago tumawag ng break ang direktor. Huwag kayong lalabas para kumain ng lunch. Birthday ngayon ng misis ng ating producer. Doon daw sa gazebo sa kanila ang kainan. Nasa likuran lamang ng building na yun ang bahay ng producer ng soap opera ng istasyong yun. Dahil sa kanila rin naman ang building. Okay, tayo na. Pero 2:00 ay back to work na tayo. Gusto ko may record ang para sa 2 linggo. Dahil may ipapilot tayong bagong drama. Kaden ng Kristal ang title. Si Mang Justin ang nagsali ng script para sa atin. Walo silang lahat na participant ng soap opera na inire-record. Kasi si Lou. Naghihintay na si Mr. Alvin Ledesma nang dumating ang barkada. Tuloy kayo at nakahanda na pagkain. Alam kong may recording pa kayo, sabi ng mabait na producer. Lumabas ang misis at naka-long dress to na pang-casual. Mukhang masayahin at talagang charming kaya madaling napalagay ang kanyang loob dito. Kumain kayong mabuti. Minsan lang sa loob ng 1 taon kung pakainin kayo ditong producer ninyo. Kantsaw pa ng asawa. Dahil wag mo namang ipagbando na kuripot ako. Ganti naman ni Mr. Ledesma. Baka magsipagwelga tuloy ang mga yan. Hindi ho, sabay-sabay na sambit ng mga tauhan ni Mr. Ledesma. May kotseng pumara at nakukubli ng mga malagong halaman ang dakong pinarahan ng kotse. Pero nakalingon lahat sa dako ng parking space na iyon si Gina. Baka si Marisa na yan at si Edna, ang 2 anak namin at ng sir ninyo. Dadalawa ang mga yun pero daig pa ang 10. Inispoil kasi nitong misis ko. Umirap naman si Mrs. Ledesma sa mister niya bago nagmamadaling sinalubong ang 2 sosyal na babae. Ang isa ay yung si Marisa, lampas balikat ang natural na kulot ng buhok pero bahagya lamang ang pagkakakulot at hindi kinky. Yung Edna, mas matangkad kaysa kay Marisa, siguro abot 5'2" at naka-barber's cut. Bumagi naman yun sa kanyang maliit at hawas na mukha. Maganda si Edna pero tipong strikta. Hindi kagandahan si Marisa. Ang kaibahan kay Edna ay baka sa mukha ang friendliness at charm na nakuha sa kanilang ina. Yumakap kay Mrs. ang 2 anak na babae. Mama, sabit ni Marisa. Bakit ngayon lang kayo? Kanina pa namin kayo hinihintay. Paano ma itong si Edna?
Hintay namin ng hinintay ang boyfriend niya. Hindi naman dumating. Sabi ko na napapagalitan niyo kami. Hindi naman ako nagagalit. Yung may birthday ang tanong ng tanong. Halat lapitan na ninyo ang daddy niyo at batiin. Pagtataboy ni Del sa dalawang anak. Bakit to hindi sila nakatira rito? Tanong ni Gina. Dito rin pero may bakasyonan kami sa Bulacan at dun sila galing. Baka dumating si Arnold. Mama, ipatawag na lang ninyo ako. Aakyat ako sa aking room. Wika ni Edna. Biglaan dating ng kaba ni Gina. Arnold? Very familiar sa kanya ang pangalang yun. Si Arnold ang pangarap niya. Nakapangalan pa ng boyfriend ng anak ng kanilang producer. Kanina pa nagbabantaan ng pamimigat ang dibdib si Gina. Nung mag-usap pa sila ni Lou nang mabanggit niya ang lalaking pinapangarap niya. Nagsimula yun nang makita niya si Arnold Reyes sa celebration party ng isang pinsan na si Mayet nang magtapos ito ng HRM with honors. Darating ang fiancé ko. Tita Linda, pagmamalaki nito at ipapakilala ko sa inyong lahat. Parang anak ng hari ang kanyang nobyo. Ingo si Tia Trining na ina ni Mayet. Ang mama o Killjoy ayaw pa sa manugang na malapit na maging doktor. Ate Mayet, doktor ang magiging mister mo? Namimilig doon ang mga mata ni Gina. Naku, siguro ang galing ng nobyo ng doktor. Tumigil ka Gina. 15 pa lamang para makihalo sa aming usapan. Doon ka sa kusina at tumulong sa gawain doon. Pagtataboy naman ni Aling Lydia. Papunta na siya noon sa kusina nang malingunin niya ang pagpasok ng isang poging lalaki. Sinulubong agad ng kanyang ate Mayet. Pero hindi doon napako ang kanyang pansin. Kung hindi sa lalaking kasunod niyon. Hindi niya alam ay napalakad siya palapit dito. Nakangiti naman yun sa kanya na parang matagal na niyang kakilala. Hoy Gina, ano bang binubulong-bulong mo riyan at kung saan ka nakatitig? Pukaw ni Lou sa kaibigan. Wala. Naalala ko lang si Arnold. Ang lalaking lagi sa aking pangarap.